nang nagsabog po ng kahambugan, ang itaas, ay mukhang maraming nasalo itong si Rodante Marcoleta. Nasa kamalas-malasan po ay isa ng senador, no? Talagang hindi po nauubusan ng hambog o yabang sa katawan itong si Marcoleta, no? Ano ba yung mga huling sinabi nito, mga kabunyog, kung saan talagang maraming napataas ng kilay. Hindi lang kilay, pati paa, no? Matindi po talaga ang hangin na nakapaligid, no? Dito kay Marcoleta. Ang sinabi niya po, matindi, yun daw pong mga congressman na pumirma dun sa impeachment ni Sara Duterte ay pwede daw makulong. Aba, bakit naman? Yan po ang pinagparahambog, pinagparahambog po ni Marcoleta, tungkol po dito sa impeachment na yung mga congressman na pumirma dun sa articles of impeachment laban kay Sara Duterte ay pwede daw makulong sa kadahilan ng pwede daw na pag tinanong isa-isa yung mga congressman ay hindi daw nila alam yung pinirmahan nila. Wala daw sila talagang personal knowledge o kaalam-alam dun po sa articles of impeachment. Napakatindi talaga dito ni Marcoleta, no? Matindi pa to kay Kibuloy, no? Nababasa ni Marcobeta, no? Mukhang mas matindi to kay Kibuloy, no? Sino bang mas mahangin, no? Mukhang nababasa ni Marcoleta ang utak ng tao, no? At hindi, no? Yun nga, sabi niya, diba, ano yan? Pwede kasing ano yan yung pinirma nila, hindi naman nila alam At yan daw ay dahil may mga ano yan, under oath, syempre sinumpaan yan, ay ano daw yan, pwedeng perjury. Antibay talaga ni Marcoleta. Ano ba kinakain dito, no? Nasobrahan po ang pagiging ano to, no? Himod Sara talaga. Himod puwet tumbong kay sa mga Duterte, no? Yan. Nasobrahan po ito ng himod. Kaya iyan ang mga sinasabi niya, no? Ang nakakalungkot, senador to, na sana aakto siyang hukom. Yan po ay inuutos ng konstitusyon, na ang mga senador ay kikilos, magsasalita, kikilos, magdedesisyon bilang hukom o judge sa isang impeachment trial. No more, no less. Kumbaga, ang sinasabi ng konstitusyon, sa isang impeachment trial, ang isang senador ay judge. Kaya nga hindi na lang sila senator Tinatawag silang senator judge kasi nga sila yung hukom. Pero sa mga sa mga binibitiwang kahambugan ni Marcoleta, mukhang hindi siya judge no? Mukhang ito'y manghuhula, no? Manghuhula sa Quiapo, no? Dinaig pa ni Marcoleta ang manghuhula sa Quiapo. Na yung mga, ilan ba yung congressman na pumirma dyan? 200 mahigit, no? So, nabasa ni Marcoleta sa kanyang bolang kristal yung mga utak ng mga congressman na hindi nila alam yung pinirma nila. Matindi si Marcoleta, no? Ito po isang ngalan lamang na ipagtanggol si Sara. Iyan lang nakakalungkot Itong mga senador, nakagaya ni Marcoleta, abogado daw, magaling daw, di ba? Hindi man lang maitago yung kanyang bias. Alam naman nating maka-Duterte, pero hindi na po tinatago no? Talagang lantaran, pinapakita niya na siya asong ulol ng mga Duterte, no? Hindi lang asong ulol talaga. Dahil sa ngalan ng mga Duterte, nauulol ang mga pag-iisip at pananalita ni Marcobeta, no? Di ba? Ito, mainit to sa mga vlogger, di ba?
si Marcoleta, 'di ba? Sinabihan manlilin lang ito ni Attorney Enzo Recto, 'di ba? Pinatawag si Attorney diyan sa Senado. Ha? Sinabihan na galit si Marcoleta, sinasabihan siya manlilin lang. Ha? Ikaw, Marcoleta, isa kang asong ulol ng mga Duterte. Kaya huwag kang magpanggap na ano ka. Ikaw ay hindi ka bias o ikaw ay para sa katotohanan. Hindi. Asong ulol ka ng mga Duterte. At tagatahul ka. Yan ang role mo. Ha? Yan ang role mo. Hindi maglingkod sa bayan. Maglingkod sa mga amo mo. O yan, si Duterte, amo mo yan. Di ba? Oh, yan po ang masasabi ko diyan kasi anong logic niya para sabihin na itong mga congressman na to ay hindi alam ang pinirmahan at pwedeng makulong. Saka nakakita ng ganyang senador. Eh, abogado naman si Marcoleta. Nababasa naman niya yung konstitusyon na ang initiation ng impeachment process ay nagmumula sa House of Representatives. So yan ay obligasyon. Yan ay kapangyarihan at pribilehiyo ng House of Representatives na mag-initiate ng impeachment. So, constitutional power po yan eh. Constitutional power. Ngayon, siya sabi ni Marcoleta, hindi daw alam ng mga congressman yung kanyang, yung mga congressman, yung pinirmahan nila. Kung sabihin din natin na, ikaw Marcoleta, hindi mo alam na may utak ka. Di ba? Diba? Pwede bang sabihin mo sa tao, kayo hindi nyo alam yung pinipirma nyo. Pwede ba yung ganon? Imbis na ang sabihin na lang ni Marcoleta, sige, ayon sa konstitusyon, proceed na tayo sa trial. Ibig sabihin, litisin na natin si Sara Duterte, tignan natin ang ebidensya, lahat ng ebidensya ilabas nyo. Then kami bilang Senator Judge, titignan namin ang ebidensya. Kung mahina naman ebidensya at palpak ang mga ebidensya na yan, i-acquit ko yan. Pero kung malakas ang ebidensya at talagang mapapatunayan yung mga kasalanan ni Sara, base po doon sa articles of impeachment, yung mga reklamo sa kanya, iko-convict ko. Ganun sana man lang, di ba? Yung nagpapakahukom. Hindi po nagpapakahukom asong ulol. Nagpapakamanghuhula. Ano ba? Kaya, nakakatawa na, masasabi natin kay Marcoleta, Ito, partida, hindi pa po nagsisimula ang sesyon ng 20th Congress kasi magsisimula yan, yung 20th Congress sa SONA po ni Bongbong Marcos Jr. sa July 28, So diyan, unang magsesesyon po unang sesyon po yan ng 20th Congress, So talagang si Marcoleta yan po ang kanya basta sabi niya pwede daw makulong ang mga congressman. Ikaw kaya pwede ka ring makulong. Pulpul ka eh. Kung sabihin din natin kay Marcoleta, ikaw, alam mo ba rin ang sinasabi mo? Mukhang di mo alam di ba? Hindi ko naman sinabing magaling ako sa abogado. Ikaw ba? Kaya mo bang hulaan yung utak ng 200 tao? Di ba? Kasi sabi ni Marcoleta, hindi daw alam ng mga congressman yung pinirma nila Paano niya sabi yun, di ba? Di ba? Ganun lang kasimple yung logic ko dyan. Hindi ba pwede na lang sabihin ni Marcoleta, yan ang desisyon ng Congress. Ang mahalaga naman yan, dadaan sa impeachment trial, labas nyo ng mga ebidensya nyo, at base sa ebidensya at mga testimonya, yan ay sasagutin ni Sara Duterte, tsaka tayo maghuhusga. Di ba mas magandang ganon ang sasabihin ng isang senador? At iyon ay naaayon sa Constitution. Di ba? Ganon sana, man lang. Hindi. Mukhang malala pa tong si Marcoleta kay Robin Padilla. Abogado nga. Anong abogado yan, di ba? Sa ngalan po ng paghimod sa puwet ng mga Duterte, yan, di ba? Anong aasahan mo ngayon dyan? Kasi ang sinabi nga ni Marcoleta, hindi daw alam ng mga congressman yung pinirmahan nila. Ilan ba'y pumirmang congressman doon? Mahigit 200. Paano nasabi ni Marcoleta na yung 200 na yon na mga kongresista
200 mahigit na kongresista ay hindi alam ang pinirmahan. Paano? Sige, sagutin nyo yun, di ba? O, pwede ba yon na alam niya yung laman ng utak ng tao? Di ba? Pwede naman siyang, sabi ko nga, kung talagang makasara yan, maka-Duterte yan, alam naman ng bayan yan eh. Pero wag naman ipahalata na wag naman yung, sabihin ko ng kaululan yung sinasabi, di ba? Kaululan yun eh, di ba? Wala ka na bang pwedeng sabihin? Tignan mo yung ebidensya. Ganun lang naman eh. Di ba mga DDS? Tayo naman, ayaw nyo ba yan? Magkabulat-lata na? Sabi ni Sara, wala naman siyang kasalanan. Wala pala eh. Na tayo? Trial na, di ba? Bakit natatakot? Bakit pinagtatanggol ni Marcoleta? To the point na, na siya eh. Ang mga sinasabi niya, para siyang asong ulol. Di ba? Di ba? Kung sabihin ng mga congressman sa kanya, ikaw din, di mo man alam sinasabi mo eh. Di ba? Paano mo naman masabi na hindi namin alam? Ang logic kasi, kaya niya nasabi yun, siguro dahil it's just a matter of hours lang, nakapirma na agad ang 215 congressman. Ano yun, automatic na para kang nahabol ang kinakailangan bilang. Nung pinirma, pero hindi naman ibig sabihin na pinirma ng congressman yun, hindi nila pinag-aralan beforehand. Tandaan natin, yung mga confidential fund na yan, ilang buwan pa pinag-uusapan na yan sa House at sa Senate. Diba? Tayo nga na mga karaniwang mga tao, mga netizens, alam natin yung issue ng confidential fund eh. Lalo na yung mga congressman, alam naman pipirma lang yan. Diba? Paano masasabi na hindi nila alam yung pinirmahan nila? Kung ang logic ni Marcoleta ay mahina, palpak yung logic, di ba? Hindi naman ibig sabihin ngayon mo pinirmahan, ngayon mo binasa, hindi. May mga knowledge na sila doon, di ba? May mga congressman din naman na hindi pumirma. Tama ba? May congressman na hindi pumirma. Yun eh, di ba? Paano ngayon yan? Kung nasabi ni Marcoleta yan, kung sabihin din sa kanya, ikaw, alam mo bang mga sinasabi mo? Kung sabihin din namin hindi mo alam, di ba? Ganun po yun, mga kabunyog, mga kababayan. Simple lang yung logic ko, ha? Alam naman natin, makasara si Marcoleta. Kung naniniwala pala si Marcobeta na walang kasalanan yung kanyang idol na si Sara, anong kinatatakot niyo sa mga ebidensya? Peki pala yan eh. Hindi pala totoo yan eh. Di ba? Haharap naman yung mga DepEd official, yung mga AFP official, yung mga tungkol sa confidential fund, everything. Maghaharapan, maglalabasan ng ebidensya, ipapasumon, ipapasabina yung mga bank record, manggagaling sa mga bangko, official na kopya yun. May manggagaling na mga dokumento ng AMLAC, Anti-Money Laundering Council. Mga official na dokumento yan na hindi mo pwedeng tawag dito, dodoktorin mo. Kasi lalo na yung bank record, hindi pwedeng doktorin yan eh. Kung wala talagang tinatago si Sara at talagang malinis ang kanyang konsensya, ano ang kinatatakot sa paglalabasan ng mga ebidensya? Ang natatakot lang sa paglilitis sa harap-harapan na bulgaran ng mga ebidensya ay mga taong may ginawang kalokohan. Diba? Basic yan eh. Para matapos na yan. Sabi niya, hindi ko ninakaw ang confidential fund, napunta naman yan sa maayos. Pues, pakita mo na dyan sa impeachment trial. Kasi yan ang isa sa mga ini-issue kay Sara. Confidential fund, pakita mo. Yung mga sinasabi mo, inupahan mo ng sinong may-ari nun, ilabas mo. Di ba? Sino yung piatos na yan? Kung ayaw yung sabi nyo, confidential. Sige. Ipakita nyo sa isang private session ng Senado. Bulgar kung bulgar. Makita ng taong bayan yan. Di ba patunayan ni Sara, wala siya kasalanan. Ganun lang yun. Bakit ba takot na takot kayo sa trial? In fact, ang isang taong walang kasalanan, gusto niya na nga yan. Na tayo? Ang taong walang kasalanan, mas gusto niya na magharapan na. Pero ang taong guilty, may kasalanan, may ginawang katarantaduhan, ayaw niya yan. Yung mga taong may ginawang katarantaduhan, alam nila
sa sarili nila na ginawa nila yung mga kasalanan na yan, yung mga akusasyon na yan, eh talagang ano yan, iiwas at iiwas, di ba? Ganyan ang ginagawa eh. Sila Bato gusto i-dismiss. Nga, wag na mag-trial. Bakit? Anong kinatatakot? Di ba Marco Beta, magaling kay, abogado kay, simpleng-simple lang yun eh. Naniniwala ka, walang kasalanan si Duterte. The more na ikaw ang magsabi, let's get it on. Di ba, mga kababayan ko, kahit maka Duterte kayo, logic yan. Basic. Oh, di ba? Mapapahiya ngayon ako, mapapahiya yung mga anti-Duterte, mapapahiya. Ay, naku, wala palang kasalanan si Sara. Anong pala ginawa natin, pinagbintang, di ba? At si Sara, babang mo sa tao kasi kita nyo, pinagbintangan nyo, wala palang kasalanan, di ba? Kung walang kasalanan. What if talagang may kasalanan? Kasi may ebidensya. Oh, takot ba tayo sa katotohanan? Eh, pag takot na kayo sa katotohanan, eh, mukhang ano na yan, pag takot kayo sa katotohanan, eh, panig na kayo sa kasamaan, di ba? Kasi tayo, katotohanan lang, kahit saan tayo, saan tayo dumating, kung saan man ang kahinat na ng impeachment yan, katotohanan, di ba? Kung sinong dapat matamaan, masagasaan dyan, katotohanan, kahit sinong sagasaan, di ba? Di ba, Marco Beta? Oh. Sabi mo, hindi ka manlilinlang. Nagagalit ka pag tinatawag ka manlilinlang. Eh, asong ulol ka. Oh, mas maganda sana, ano, no? Di ba? Sana makarating kay Marcoleta, asong ulol ka. Oh, sabihin nyo. Oh, asong ulol itong si Marcoleta. Asong ulol ng mga Duterte. Di ba? Oh, di ba? Oh. Ako sa totoo lang sa totoo lang. Kung tayo inaakusahan, ito ka, ninakaw mo to. Eh kung hindi mo ninakaw, ay mag-harapan nga tayo. Ipatawag mo nga yung nagbibintang sa akin, harapin ko yan, sasagutin ko yan. O di ba ganun ang taong walang kasalanan? Talagang ikaw pa yung naghahangad na talagang magharapan na. Ganun yung taong walang kasalanan eh. Pero ang taong gumawa ng katarantaduhan, lahat ng palusot, lulusot. Oh, mga DDS, oh, di ba? Lahat ng palusot, lulusot kasi may ginawang katarantaduhan. Oh. Ang dami pa nating pasikot-sikot dito. Huwag na kasi kayong nagtatanga-tangahan. Nagtatanga-tangahan tong mga DDS eh. Doon pa lang sa aksyon ni Robin, ni Bato, ni Jaime, ni Bongo, ni Sara, ayaw nila ng impeachment trial. Ba't ayaw nila ng impeachment trial? Ayaw nilang mabuking ang mga ebidensya. Simple as that. Ang sasabihin lang nila, na ano kami na politically persecution, ayaw akong tumakbo sa 2028, si Marcos adik, bangag, bangag. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Butod. Oh. Parang si Rocky, di ba? Ayaw pa umuwi, di ba? Ba't ayaw umuwi, di ba? Puro bangag. Madadaan mo ba sa asaran yung gano'n? Para kang bata. Hindi eh. Harapin natin, di ba? O, mga kababayan ko, mga DDS. Huwag kayong nagtatanga-tangahan sa napaka-obvious. Totoo lang. O, masakit man yung sinasabi ko, at least katotohanan yun eh. O, wala palang kasalanan si Sara eh. Di, trial na tayo, di ba? Wala nang mga Marcoleta, papakulong, makukulong ang congressman. Anong senador ka, tas ganyan na mga sinasabi mo? Di ba? Anong makukulong dun? Pumirma nga sa impeachment, makukulong. Talaga to si Marco Beta no? Hindi pa nagsisimula session, mabaho ng bunganga di ba? Marco Beta. Tayo naman, nagdedepende lang sa ebidensya. Sasabi natin, saan tayo dadali ng ebidensya? O mga testimonya? Tignan natin, hayaan nating makita ng taong bayan yan. Sa impeachment trial, ano ba ibig sabihin ng report? Naintindihan nyo ba? Ako naintindihan ko yun eh. Ibig sabihin, yung financial report niya sumunod sa accounting procedure. Pero as to the materiality, kung tama ang mga paggastos, hindi naman sinasabi ng COA na tama ang paggastos. Basic naman yun sa auditing and accounting, di ba? Kayo naman. Kaya nga, ganun naman pala ang interpretasyon ni Sara. Paharap mo yung auditor ng COA, gawin niya ring witness. Takot lang niya kasi
Sasabihin naman nung COA auditor din, hindi po, ang ibig lang namin sabihin dito, sumunod sa standard nung accounting. Pero, as to the materiality, kung tama ang paggastos, hindi po namin sinisertify yun. Ganun lang yun. Ngayon, kung may ibang interpretasyon si Sara, iharap niya. Oh, yan pala eh. Kung gusto niyo pala. oh, ilabas natin sa trial. Oh, yun ang sinasabi natin, di ba? Sinabi kasi ni Marcoleta, yun daw mga congressman na pumirma sa impeachment, makukulong daw. Kasi daw, hindi daw alam ng mga congressman yung pinirmahan nila. Ang tanong ko lang naman, paano mo nasabi na hindi nila alam? Alam mo ba yung isip nila? Ganun lang. Pero sabihin mo, hindi ako sang-ayon. Ay, opinion mo yan eh. Pero sabihin mo, alam, hindi mo alam. Diyos lang nakakaalam nun eh, di ba? Parang kayo, siguro naman yung mga sinasabi nyo, alam nyo, di ba? Kaya lang, opinion nyo yan eh. Pero hindi ko yung pwedeng sabihin na yung mga sinasabi nyo, hindi nyo alam. Alam nyo yan. Di ba? Ganun yung ibig kong sabihin ha. Kaya sasabi ko, lahat naman yan mga palusot-palusot na lang eh. Para hindi na tayo nag-uusap, mag-trial na. Litisin si Sara. Anyway, si Sara may karapatang ipagtanggol ang sarili niya. Yun naman yun eh. Fair naman yun eh. At syempre, obvious naman, meron naman siyang mga kakamping mga senador. Ang dami-dami niya nga kakamping senador eh. Hindi siyang wawala ng kakampi. So, maglabasan ng ebidensya, tapos sagutin ni Sara yung ebidensya. Si Sara maglabas din ng ebidensya niya. Harapin niya rin yung mga ebidensya ng prosecution, yung mga iimbitahang mga resource person, mga witness, mga DepEd official na sinasabi, sinuhulan, yung mga, kung sino-sino pa dyan, mga bank record, di ba? Na may kinalaman sa kaso. O di, sasagutin ni Sara yun. Then, makikita ng taong bayan yan, televised naman yan, i-cover yan ng media, makikita natin lahat. O, di tayo lahat mga Pilipino. Ito, nagsisinungaling to. Ito, invento to. Makikita, ito, totoo to, dokumento. Mga bank record, di ba? Nakapangalan, Sara Duterte o Anor Duterte. O, kung nakapangalan talaga sa kanila bank record yon, madedenay nyo ba yun? Ganun nga ibig kong sabihin. O, kung peke pala, ganun. O, magkakaalaman sa trial. O, di ba mga kababayan ko? Kuya Anthony, ganito kapag utak lang. Utak lang. Kuya Anthony, opinion mo yan, Kuya Anthony, di ba? Utak lang. Ikaw ay utak, ano naman? Utak, bangaw. Bangaw. L tsaka B, no? Ganun yan, Kayo kasi sabi niyo, utak langaw, eh. Ikaw naman, utak bangaw. Good evening, attorney. Ito yung idol ko na mas magaling pa kay Senator Marcoleta. Go idol. Hindi naman po ako attorney. Si attorney Enzo yun eh. Si Kulex Soliman po ako. No? Kasama natin si attorney Enzo sa Bunyog. Mas magaling po siya kay Senator Marcoleta. Go idol. Salamat Richard Abella. Plomar Butuan. True kayo sir. Yes, salamat Plomar. True, di ba? Magharapan na kasi, di ba? Premo o Ohay. Di ba? Sabi ni Jeff Bartolome, mga DDS, mga zombie-zombie. JJ, unfair naman kung konti lang ng OBP ang pinag-iinitan nyo. Sabi ni Joy ba to? JJ. Hindi, okay, ako, sang-ayon ako na hindi lang confidential pan ni Sara ang bulat-latin. Kahit yung mga confidential pan ng lahat ng mga hudas na mga magnanakaw. Kung bulat-latin natin, confidential pa ni Marcos o ni ganito. Sa amin, sa Bunyog, walang problema yun. Pero si Sara nakasalang di ba? Sang-ayon kami doon. Kahit yung mga pork barrel lang lahat ng mga congressman, bulat-latin natin Pakulong na lahat ng magnanakaw di ba? Baka wala nang matitira sa Congress, tsaka Senado, tsaka mga mayor at governor, di ba? Sigurado tayo dyan mga kababayan. Wala lang matitira sa mga yan. Kasi 95 ba? 99.99 dyan. Mga magna lahat yan. Wala naman tayong kinakampiang politiko, di ba? Kaya lang, ang pinag-uusapan dito, impeachment ni Sara. Kung concern kayo sa pera ng taong bayan, kahit Duterte pa yan, kahit Sara pa yan, hindi kung talaga nagnakaw yan, ikulong yan. Hindi lang impeach, ikulong. Kahit sino ka pa, di ba? Yun nga nagnakaw lang ng isang latang sardinas, nakukulong, di ba? Sa totoo lang, yan pa kaya? Ano yan tayo naman kung anong tama.
Kung anong tama, ipaglalaban. Pag mali, ano natin yan, lalabanan. Kahit sinong sagasaan dyan. Kaya ako, sang-ayon ako na lahat ng confidential fund, investigahan. Sang-ayon ako doon. After na impeachment at guilty, sampahan sa korte. Para kulong naman ang parusa. O, di ba? Kung may ebidensya. Ganun lang yung ebidensya lagi. Tignan natin kung kayang ipakulong ni Marcoleta yung mga congressman na sabi niya ay hindi alam ang mga pinirmahan. Nabasa ni Marcoleta ang utak ng mga congressman. Daig pa niya si Kibuloy Parang kumikibuloy na rin. Parang nagiging kibuloy na rin si Marcoleta. Nakakabasa ng isip ng tao, di ba? Anyway, ay ano yan Pero eto, seriously, ano na po tayo? Proceed na tayo sa trial forthwith. Total yun ang inuutos ng konstitusyon, paglilitis na, tapos maglabasan ng ebidensya, mga testimonya, tapos sagutin ni Sara, sasagutin niya, may karapatan siya sumagot. At mula dun sa mga ebidensyang makikita ng buong bayan, husga natin. At huhusga ang mga senator judge. Ganun lang. Guilty kung guilty, kung not guilty, not guilty. Sana, base sa ebidensya. Yun lang po ang hinihiling ni Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Sa akin lang talaga, ang taong walang kasalanan, hindi takot humarap sa anumang paglilitis. Kung wala kang kasalanan, gusto mo, magharap-harapan na. Pero pag may kasalanan ka, magpapalusot ka, magtatago ka. Yan ang katotohanan. Pabor ka sa trial. Ako din naman. After ni Sara, tirahin natin lahat ng confidential fund. Bakit si Sara lang? Di ba? Pati kayo Marcos, pati kayong mga, kung sinong mga ahensya ng gobyerno, anong ginawa nyo sa pera ng bayan. At hindi lang confidential fund, mga pork barrel ng mga congressman, ng mga senador, o yung mga pondo ng mga mayor, governor, imbestigahan na lahat yan para yung mga magnanakaw na yan mawala na sa gobyerno. Di ba mga kababayan ko? Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.